Okay na po lahat? Nakainom na ba ng tubig? Naka-CR na ba? Okay na guys ha. So ayun nga, dahil tapos na ang game, magaan na, magre-recap na tama. Hindi. Ay, Si ate, i-explain po muna natin yung kung ano ba yung lesson ng game natin. okay. So, Yung lesson ng andito game. po si Ate Ella para i-explain. Ay, yung ano nga pala? Premyo? Prize. Oh, Ay, sino yung- yung mga nanalo kanina? Ayun oh, ang gagaling oh. Prize. Okay, taas kamay nung nanalo. Baka Nanalo. kilala ko yun. So, 10 to, bali tag-isa kami kasi 8 Ayan, miyembro sila lang Kuya kayo. AJ. Kuya, ikaw na lang po mag-distribute. Oh, taas ng Taas kamay. kamay. Ayan oh. Okay. Taas kamay lang. Taas kamay. Taas kamay. Yun oh. Kilala May yan ni paayuda si Kuya. Kuya AJ. Kilala yan. Okay na. Nice. Okay. Okay, so ayun. Dito na po si Ate Ella para i-explain ang game. Okay, nag-enjoy ba kayong lahat dun sa laro? Parang ang lungkot. Ulit, nag-enjoy ba kayong lahat? Totoo? Opo, sinong mga nagbuhat at binuhat? Ayan. Sayang yung isa kanina eh. Panalo pa sana sila eh, kaso may yung gilid ng paa. Tsaka ang lalaki ng iba. Bagsak tuloy sila. Kala nyo ah. Okay. So, seryoso na tayo ulit. So, kanina, ine-explain namin sa inyo. Makinig po. Ayan. Ine-explain namin sa inyo kanina na ano po yung Manila paper natin. Ano siya natin? Yung salvation. Sino bang nagbigay sa atin ng salvation? May bayad ba yung salvation? Wala. So, mamaya malalaman natin bakit pinagbayad tayo para makakuha tayo ng panibagong Manila paper. Bakit kaya? May idea ba kayo? Wala. O sige, explain ko na lang. So, nagsimula tayo kanina sa boat, di ba? Meron tayong boat na sasakyan. Na sabi kanina, pupunta tayo sa promised land, kaya tayo nakasakay dun sa boat. Isipin nyo na yung salvation na yon na binigay ni Lord ay mismong si Jesus. Kasi anong sabi sa John 1:1? The Word became flesh. In the beginning, ano po, sabay-sabay? Okay, ulit. The Word became flesh. Okay, 1, 2, 3, go! Nagets nyo? Puro God, Word, di ba? Nagigets nyo ba ano yung sa huli? The Word was God. So ano bang topic natin ngayon, di ba? Bible. So bago tayo mapunta dun sa Bible, ano yung unang pinag-aralan natin? Salvation. Sunod, Lordship. Sunod, repentance. So yung ginawa natin kanina, yun yung visualization ng kung paano tayo ngayon sa buhay natin. So binigyan tayong lahat ni Lord ng salvation, sarili-sarili nating salvation. Hindi yung salvation mo, salvation ko din, hati tayo. So pag nagkasalanan ako, wala ka na ding salvation. Hindi ganon. Binigyan tayo isa-isa ni Lord ng salvation. So anong kailangan nating, pag binigyan tayo ng regalo, anong kailangan nating gawin? Iingatan. Ganon din sa salvation. Anong sabi? Work out your salvation. Ibig sabihin, iingatan natin yung salvation natin. Hindi tayo once saved, always saved na kahit magkasalanan ako, ligtas pa rin ako, kampante ako na sa heaven pa rin ako. Ganon ba tayo? May kausap pa ba ako? Ganon ba tayo? Hindi po. Yes po. Ay, sorry. Ano yan? Joker. So, hindi po tayo ganon. So, yung salvation po natin, iniingatan natin yon. Paano ba natin siya maiingatan? Sa paggawa ng mga plano ni Lord sa buhay natin, paggawa ng mabuti, kung anong gusto ni Lord na ipagawa sa atin, yun yung gagawin natin. Pero paano pag nagkaroon tayo ng kasalanan? May salvation pa rin ba tayo? Isipin nyo yung bangka na butas. Pag nabutas yung bangka, save ka pa rin ba?
Kahit na ikaw mismo iharang mo yung sarili mo dun sa butas, sa tingin mo makakaabot pa kayo dun sa biyahe ng ganun kalayo? Makakaabot pa ba tayo dun? Hindi na po, kasi butas na eh. During nasa, makakapumbalik ka pa ba sa bahay para kumuha ng pantakip? Hindi na naman, di ba? So, ganun lang din sa buhay natin. Pag nagkaroon tayo ng kasalanan, pag gumawa tayo ng kasalanan, yung salvation natin, nawawala. Yung boat nyo, nabubutas. So, pag nabubutas, merong kru. Pag nabubutas, pag may butas, merong pumapasok. Anong pumapasok pag nabubutasan yung salvation natin? Isipin mo, yung salvation mo nabutas. Anong pumapasok? Kasalanan. Pag pumasok yung kasalanan, ano yun? Gaganon lang ba siya? Tapos stay lang siya doon. Tuloy-tuloy yun, tama? Pag may butas, merong tuloy-tuloy na pumapasok. So, anong kailangan natin? Iingatan natin yung salvation natin para hanggang sa makapunta tayo sa plano ni Lord sa atin. Kasi si Lord mismo yung salvation natin. Lagi niyong tatandaan na si Jesus mismo yung salvation natin. Kasi ano bang ginawa ni Jesus para magkaroon tayo ng salvation? Namatay. So para mawala yung kasalanan natin, para maligtas tayo sa pagkapunta dun sa hell, ilang beses ba namatay si Jesus? Paulit-ulit ba? Ay, nagkasala yung anak ko, sige mamamatay ulit ako. Ay, nagnakaw siya, sige mamamatay ulit ako. Ganun ba? Hindi po. Isang beses lang namatay si Jesus. Tapos ngayon, binibigyan tayong lahat ni Lord ng free will kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Pero may choice tayo. Tama? May choice tayo na gumawa ng it's either mabuti or it's either tama or mali. So anong pipiliin natin para maingatan natin yung salvation natin? Yung tama. So saan natin makikuha yung tama? Kay Lord. Tsaka sa Bible. Kasi yun na yung binigay sa atin ni Lord na guide sa buhay natin. Para hindi makapasok yung kasalanan. Tsaka para saan ba kanina yung pagbayad? Kahit hindi kayo nakapagbayad at wala namang napunit. So ano ba yung representation ng pagbabayad? Nagkaroon ba ng inflation sa langit kaya may bayad na yung salvation? Ganun ba? Hindi. Yung representation nun, pag di ba nagkaroon tayo ng kasalanan, meron tayong ginigive up, tama? May nilelet go tayo sa buhay natin kasi meron tayong ginrab na kasalanan. So yung kasalanan na yon, ano gagawin mo? Bibitawan mo. So yung act ng pagbabayad, yun yung act ng pagsusurrender or magsasacrifice ka ng something sa buhay mo para si Lord lang yung makakapasok. Para meron ka ulit na a whole new salvation. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba yung mga dinadadadada ko dito sa harapan? Nagigets nyo? Kasi hindi pwedeng gawin ni Lord na tatapalan niya lang yan. Kasi, di ba, once na may sira, ang punit, pag tinahi, tapos nagkaroon ulit ng force, mahirap bang mapunit yon ulit? Di ba, mabilis na siyang mapunit. So, ang gusto ni Lord, bigyan ka ng panibagong salvation. Kaya pag nagkaroon tayo ng kasalanan, meron tayong isa-sacrifice sa buhay natin. Nare-struggle ka sa pride. Kaya ka nagkasala. Anong isa-surrender mo? Yung pride mo mismo. Yun. Sana nagigets nyo yung representation ng lahat-lahat ng ito kasi lagi niyong tatandaan yung salvation natin, si Jesus yun mismo. Hahayaan mo ba si Jesus na mamatay sa cross? Ganun ba? Hindi, isang beses lang namatay si Jesus sa buhay natin para sa ating lahat. Kaya iingatan natin. Lagi nyo sabihin sa sarili nyo na, work out your salvation. Paano ba pag nag-workout? May ginagawa ka, di ba? Tama? May gagawin tayo para kay Lord. Hindi. Tsaka lagi nyo tatandaan, kaya bakit ba sinabi na kailangan buo kayo? Kailangan walang malalaglag na isa, kasi pag may nalaglag na isa, tanggal na kayo lahat. Ibig sabihin nun, we don't live for ourselves. We live for others. Hindi tayo magiging makasarili kasi ginawa tayo ni Lord para sa ibang tao. To love God and to love other people. Okay? Naiintindihan niyo po?
May kulang pa ba akong nasabi? Okay na. So sana nagigets po nating lahat na lahat ng ito mag-e-end up lang ulit sa salvation. Okay po? Amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord? At dahil dyan, at nagets nyo naman, tatawagin ko na si Pastor Yuri, si Kuya Yuri. Palakpakan naman natin para marinig natin ulit yung kanyang magandang boses. Yes, okay. Iwanan na kita dyan. Maganda daw boses ko. Totoo Oo. ba yun, guys? Joke lang. Sample. Ay, sising daw ako. So, okay lang. Alam ko, kilala nyo na ako eh. Nakikita nyo ako sa TV. Tinan nyo yung damit ko. Sino ba to? Tama? Ay, joke. So, yun po. Magre-recap po tayo ngayon. Anong re-recap natin? Ay, parang walang kausap mo. Magre-recap nga tayo eh. Parang wala kayo dito nung nakaraan ah. Yun no? Ano yun? Tama, the Bible. Oh, grabe, di ba? Very good. Next page na po, ginagalo ko yun. So yun, Bible 101. So yun po, alam na natin merong Old Testament tsaka New Testament. So, yun, ano ba yung Old Testament? Yun yung bago si Jesus, di ba? Wala pa si Jesus sa Old Testament. Sa New Testament, nandun na si Jesus. So yun, recap lang naman yung part na yun. Next po tayo dyan. Ito yung gusto kong i-reiterate mo na ngayon. Yung ulitin ko lang. Yung the Lord is the living word. So, sabay-sabay po nating basahin. Which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give you is my flesh, which I shall give for the life of the world. Jesus is the living word of God. Ano ba yung flesh? Ito yung laman natin. Yung physical na ano natin, katawan natin, flesh. So ano meron sa flesh natin? Worldly desires, di ba? Sa mga tao yun. Pero, sabi nga, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give you is my flesh. So hindi na tayo yung masusunod pag nandun si Lord. Tama po ba? Hindi na yung katawan natin, hindi na yung worldly desires. Di ba? Okay. So yun, sunod tayo. May balik pala. So yun, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Boom, spirito. Wow. So yun, ano ba yung meron sa Bible, di ba? Pag binabasa na yung Bible, nakatamalso na, pero pag na-realize nyo na, masaya pala to, nakita nyo, naging curious kayo, gusto kong makilala si Lord, basahin ko nga Bible. Yun, binuksan nyo. Nandun yung Holy Spirit. Magsabihin, pag kayo, nagustuhan nyo yun nandyan, kasi mararamdaman nyo yun pag binasa nyo yung Bible. Iba to sa ibang libro na binabasa nyo. Hindi lang siya basta sinulat ng kung sino-sinong author. Binless siya ng Holy Spirit. And yun, ano bang meron kay Jesus nung nagtuturo siya? Siya lang ba yun? Si Jesus na flesh lang? Nasa kanya yung Holy Spirit. Amen. Nasa kanya yung Holy Spirit. So ano yung ginagawa ng Holy Spirit? Godly desires. Ibig sabihin, hindi na tayo yung dating tayo. Okay? Makes sense? Okay naman. Kasi ano ba yung dati nating di na tayo masusunod? Tama po yun. So, yun. Kasi tayo, kung makamundo tayo, ano ba yung usual nandyan sa mundo? 13 years old pa lang, bubuntis na. Diba? Totoo yun yung mundo. Sa mundo, normal lang yun. Normalize this, normalize that. Normalize everything. So pag tayo, masyado tayong malaya sa flesh natin. But the Holy Spirit gives us restrictions. So nire-restrict na yung ibang action natin na hindi makalulugod kay Lord. Hindi lahat kasi permissible. Hindi lahat magbe-benefit tayo. So yun po. Yun yung buhay na binibigay ni Lord sa atin.
bagong buhay. Amen? Next po tayo. I-recap lang po ito. Magtatanong ako mamaya. So yun, why is it important to learn God's Word? Bakit nga ba important? Aalamin natin yan. So wait lang pala. Bago pala mag-next. Sino nakakaalala ng first point? Ito. First point lang yun dati kasi. Meron tayong 3 points dito. Yun yung journey natin. Yun yung makikita natin mamaya. Guide. Tama. Very good. Palakpakan. The Bible is our guide. Anong guide? Gabay. Wow, tinagalog. Translator. So yun. May daan dyan, di ba? Ang galing. Pero walang sign. Ay, may sign, pero walang nakasulat. Yung symbol niyan, ba't ganyan? Di ba pag naglalakbay tayo, kunwari, bago lang sa mga Bulacan, bago lang sa Angono, dumaan ka dyan sa highway, hindi mo alam saan ba dito yung doon. Magtatanong-tanong, di ba? So, yung Bible, nagsisilbi siyang gabay. Kasi hindi natin alam lahat ng direksyon natin, di ba? Minsan naliligaw tayo, kunwari na lang sa daan. Hindi naman natin alam lahat ng lugar sa Pilipinas. Hindi naman natin alam yun. No? So pag nagpupunta tayong sa mga bagong lugar, meron tayong guide. So parang ganun yung Bible. Ginagabayan tayo saan? Sa actions natin. Bakit? Kasi nga, binless ni Lord ng Holy Spirit yung Bible. May blessing eh. Nandun yung anointment. So, amen? Nagagets pa po ba? Sabihin niyo, baka malalim na yung sinasabi ko ah. Okay lang. Bayaan niyo, magagets niyo yan. Kasi si Lord, tutulungan tayo. Kaya nga sabay-sabay natin nga aralin yung Bible, di ba? Okay. Next po tayo. So yun, sabay-sabay po ulit tayong basahin natin. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So kunwari, ganito. Di ba, yung scenario natin, nagpe-preach ako. Tapos, kunwari lang, nagbigay na ako ng masamang mangupit. Kunwari lang, nabanggit ko yun. Tapos yun, pag-uwi mo, nangupit ka pa rin. Napakinggan mo, sinunod ba ba yung sabi ni Lord? Hindi. So, pag tayo, kasi pag binabasa mo yung Bible, di ba, may instructions. Ano meron sa instructions? Binabaliwala lang ba? Di ba hindi natin binabaliwala yun? Dapat sinusunod. Amen? Susunod tayo, ha? So yun. Kasi pag di natin sinunod yun nandyan, niloloko lang natin sarili natin. Yan nga, deceive yourselves, di ba? Pag di natin sinunod, pupunta tayong church, di ba? Niloloko lang natin sarili natin. Kunwari, nagbago na pala ako. Ayun pala, hindi pa rin. So, ganun. Pag narinig natin, at pag nabasa rin natin sa Bible, nang gagawin? Gagawin. Susundin. Tama po ba? So, yun po. Amen. Next po tayo. So, yun. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So grabe, hindi pala lang natin babasahin. Isa sa puso pala natin. Kasi, di ba, pag pinakinggan mo lang, kunwari sa preaching, pinakinggan mo lang, nood ka ng YouTube video na preaching, pinakinggan mo lang, tinulugan mo yung ibang part. So, labas dito, diba? Nasasayang yung message. Parang butas nga na bangka. So, sayang. Nawalan ng saysay. So, yun. So, anong nilalagay? Ano ba yung will ni Lord sa atin? Pag nagbasa tayo ng Bible, malalaman natin yan. Kasi ako, hindi ko alam yung buhay niyo eh. Si Lord lang nakakakilala sa bawat isa sa inyo. Minsan pa nga, di natin kilala sarili natin eh. Pero si Lord, kilala tayo. Mas kilala pa niya tayo. Huwag ko seryoso. Happy lang tayo, ha? Smile, ano ba? So, yun. Ilalagay natin sa puso. Heart, di ba?
Yun, next po tayo. Ay, recap nga pala to, di ba? Ano yung una uli? Ay, magtuturo dapat ako. Ano yun? Guide. Very good. May premyo kayo sa langit. House and lot. Galing, di ba? So yun, the Bible is our guide. Sunod, the Bible is our key to a transformed life. Ano yung transformed life? Transformers, robots, Optimum Pride. Wow, grabe, no? Ang angas eh, no? Hindi po ganun. Para siyang ganun, pero hindi ganun eh. So, paano yung transformed life natin? Yun nga yung sinasabi, na may Holy Spirit tayo. Yung Holy Spirit, tinatransform tayo. Dati, normal lang mandaya sa exam, may kodigo sa kamay. Galing, grabe. Ngayon, Bible verse na nakalagay. Grabe, di ba? Galing. May experience ako dun eh. Pero Bible verse na dapat nakalagay next time talaga. So yun ang transformed life. Ibig sabihin, kung dati pagising mo, cellphone lang tayo ng cellphone, laro agad tayo, text tayo, message, hindi naman binubuksan yun ng crush nyo eh. Ngayon, sino nang kachat mo? Si Lord na. Paano sa Bible? Nagdi-devo na, di ba? So yan, next po tayo ha. Okay pa naman po. Buhay pa po tayo ha. So yan, sabay-sabay po nating basahin. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So grabe, 3-in-1 si Lord. God the Father, may Son, may Spirit. 3-in-1. Diba? Pag ganito, nakikita natin 3. Pero isa lang sila. Galing. So ano ba yung contemplate? Ulitin natin. Paano nagko-contemplate? Nagbababad tayo sa salita niya. Binibigay natin yung oras na dapat para sa makamundong bagay. Instead na yun yung gawin mo, nagbasa na lang tayong Bible. Kasi, di ba, ang tao nabubuhay yan sa, ang iniisip ng logical, so kunwari, ako nag-iisip lang ako, panagutom mo, kakain ako. Pero paano yung spirit ko? Paano mabubuhay yung spirit? Sa pagbabasa ng word ni Lord. Amen. Kasi, di ba nga, lahat naman ibibigay ni Lord, susunod na yan eh. Achievements mo, financial blessings, di ba? Lahat ng plano ng Lord sa'yo, makikita nyo yan. At malalaman nyo. So, yun. Next po tayo. Ayun. Sabay ulit natin basahin. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. Sa baby, kunwari baby, bagong panganak, bibigyan nyo ba agad yan ng burger steak? Di ba hindi? Ano mangyayari naman pag pinakain ng burger steak yan? Grabe naman yun, di ba? So ano binibigay? Kasi nga tayo, di ba? Newborn, born again na, di ba? So ano binibigay? Milk, gatas. So pagbago, di ba? Gatas. Kasi ang gatas, kumpleto ng nutrients yan. Credible ba yun? Tama. Oo, pero yung, kunwari, gatas ng nanay. Ano ba yung gatas ng nanay? Di ba walang makakapantay doon? Tama. So yun. Bakit gatas? Kasi nga, all in one. Lahat ng nutrients nandun. Ibig sabihin, yung spirit mo naman ngayon, yun na yung nabubusog din. Yun na yung lumalago. Yun na yung nag-grow. Di ba pag babies, hindi naman lalaki yan or mabubuhay kung walang gatas, di ba? So yun yung pundasyon nyo, foundation, parang poste. Yung gatas na yun, spiritual milk. Salvation, nabanggit din kanina yan. So that by it you may grow up in your salvation. Isipin nyo, ganito yan eh. Pag nag-start kayo sa Christianity, level 1 lang kayo.
Zero XP, ay kunwari meron kayong experience points. Di ba pa naglalaro kayo, may quest? Ay nakalagay sa Bible na commandment, yun yung daily quest nyo. Ay, di ata na kayo naglalaro, ako lang naglalaro eh. So yun, di ba po naglalaro, may ganon, claim nyo yung daily gems nyo, mga ganon. Di ba? So ganon din kay Lord. Ayaw niya maging boring eh. Kailangan lang talaga, paano na tinitignan yung Bible. Kasi kung titignan natin ng Bible, kung paano tinignan ng mga dating tao yan, may isip natin boring yan. Pero pag tinignan natin yung mga instructions ni Lord, quest natin yan, tapos may daily reward. Parang ganun, di ba? Merong blessing. And meron pa kayong salvation. Okay. Buhay pa tayo, ha? Sheesh. Next. So, kanina, repeat ulit natin. Ano yung una? The Bible is our... Sunod? Susi yun, ha? Tapos ngayon, our medium to connect to God. So, di ba meron dyan parang wire? Pag nagcha-charge kayo ng cellphone, ano ginagamit nyo? Di ba may charger kayo? Pang-connect nyo saan? Saan nyo kino-connect? Tama. So, para kayo nagre-recharge. Kasi nga, dati, kunwari ako wala pa kay Lord na ngayon. Wala akong, low bat na ako, 3% na lang. Kailangan natin kumabit. Saan? Kay Lord. Para tayo kakabit kay Lord. Siyempre, pwede tayo mag-pray. Pero, another way na pwede nating i-recharge yung spirit natin. Paano? Reading the Bible. Power bank. So, yan. Kaya siya naging medium. Pag sinabi nating medium, yun yung daanan natin. Tulay. Paraan para maka-connect kay Lord. May bayad ang wifi ngayon, kay Lord wala. Grabe. Sige, sabi ko yan. Yun, next po tayo. Mabilis ba? Recap lang naman yun. Okay lang yan. So yun. Basa ulit tayo. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Di ba sabi kanina, isa sa puso? Paano? Pag nakikilala niyo si Lord, ito level 2 na kayo. Nakikilala niyo na siya eh. Alam ni Lord, ay ganito plano ni Lord sa akin ngayon. Di mo na ako magsa-cellphone, maghuhugas mo na akong pinggan. Susunod daw kay nanay. Oh, grabe yun, di ba? Di ako sasagot kay nanay ngayon. Di ba? Ganun na siya. Mayroong pagbabago. Wow. So, pag nasa atin si Lord, kasama natin siya. Every day. Every night din. Oh, di ba? Galing. Kaya dyan, sun and moon. Oy, iba yan. Na-enroll na ba kayo? So, yun. Careful sa lahat ng ginagawa. Paano tayo nagiging careful? Kung dati, pag-ising natin, nagmumura agad tayo. Puto-puto. Di ba? Ganun mga tao eh. Kasi bigla na lang, mga ganun. Parang almusal nyo na yung lagi, di ba? Pero ngayon, dahil nandito na si Lord sa atin, hindi na kayo ganun. Iba na yung lalabas, gulat kayo, mayroong memory verse, yun na yung babanggitin nyo. Pa-pray kayo ganun, no? Sabi ko, Lord, samahan mo ako ngayon. Ano ba, bago na? Dati pag natatalo kayo sa games, ano sinasabi nyo? Puto-puto. Mumura kayo dito. Di ba ganun kayo, nagbawala pa kayo eh. Nisipa na yung pader. Ngayon, ano na ginagawa nyo? Nagsasend na kayo ng verse bigla. Oh. Sila nagmumurahan sila sa chat. Ginamit yun, di ba? Pero malaking pagbabago yun. Doon natin nakikita may improvement. Di ba? Amen. So ito, wow. Ano ba yung prosperous? Then you will be prosperous and successful. Ano yung prosperous? Grabe, kailangan dictionary. Joke lang. Sige yun. Pag sinabi natin prosperous, nandun na yung blessings sa lahat. Paano tayo nagiging prosperous bilang Christians, disciples of God?
Paano nagpa-prosper? Joke lang. Paano nga ba? Di ko rin alam, joke lang. So yun, nagpa-prosper tayo. Lahat yan eh. Basta tandaan nyo, lahat na kay Lord, lahat kaya na ibigay sa'yo. Kailangan lang malaman ko rin yung perfect will ni Lord para sa atin. Ano yung perfect will? Yun yung plano ni Lord. Gusto niya, hindi gusto mo. Kasi tayo, pwede natin yung decision eh. Ito, kilala niyo si Jonah sa Bible? Si Jonah, malapit siya kay Lord. Propeta. Ibig sabihin, narinig na si Lord. Ngayon, isang gabi, or isang araw yan, di ako sure, sabi sa akin ni Lord, pumunta kang Nineveh. Yung lugar na yan, yung Nineveh, lugar ng makakasalanan. Ayaw ni Jonah. Ayaw niya sumunod. Sabi niya, ba't dyan, Lord? Hahampasan sila ng isda dyan eh. Baka may COVID pa sila dyan. Diba, ganun yung kunwari lang yun ah. Joke lang po yan. Para ganun yun. Tapos, ang gusto niyang puntahan yung isang lugar. Kaya lang, yung isang lugar na yun, nalimutan ko yung tawag, kilala na nila si Lord eh. So, ang ginawa niya, di na sinunod si Lord, pumunta siya dun sa isang lugar na yun. Instead, sa inuutos sa kanya na Nineveh. Pero nung ginawa ni Lord, sinwallow siya ng sea creature, di ba? Tapos, binalik siya dun. Kung iisipan niyo yun, mukhang curse yun, di ba? Mukhang pero hindi, blessing in disguise yun. Kasi binabalik ka ni Lord. Kahit gusto mong umalis, ibabalik ka niya kasi mahal ka niya. Oh, tignan nyo, libreng taxi na yun. Parang taxi, underwater nga lang siya. Isipin nyo, hindi siya na-digest. Grabe, no? Kasi kung normal na tao, no, baka wala na tayo. Pero siya may libreng sakay. Mabaho nga lang. Malansa. Pero okay lang yun. At least nakapunta siya doon. And na-share niya si Lord. Di ba grabe? Ayun. So, ganun. Amen? Sunod na po tayo. So, yun. The fellowship of the believers. Sabay ulit tayo magbasa. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So, ganito na yun. Alam mo na yung plano ni Lord sa'yo. Kailangan mo ng kasama. Diba? Hindi pwedeng, pwede naman, mag-aral ka mag-isa ng Word of God. Pero mahalaga yung fellowship. Yung ginagawa natin, cell group tayo, bilog-bilog tayo dyan, usap tayo ng Word of God. Mahalaga yun. Kasi, bakit mahalaga? Lumalago tayo. Hindi tayo mag-isa lang, ganito plano, okay. Meron tayong discussion. Pag may struggle tayo, pwede tayo mag-open up. Pag dinevote natin yung sarili natin to fellowship, nakikita ni Lord, gusto akong makilala pa ng anak ko. Nagsasama sila para makilala ako. So, yun po. Next. So, yun. Since patapos na rin naman yung at oras din natin, So, yun. Pero babalikan ko rin yung kanina. So, tumatak din sa akin yun eh. Ako, sino ba si Yuri? So, isipin nyo, sino ba ako para magsabi ng ganito about the Bible? Ako na-experience ko po kasi ito. So, ganun, ikwento ko po yung buhay ko. Wow. Talong buhay. Galing. Story time. Ano ba? So, yun. Lumaki ako sa pamilya. Family. In English ulit. So, ano yung pamilya? May pamilya ako, nanay, tatay. So, kung titignan natin, parang perfect na yung life eh. Parang kompleto na eh. Tapos, nandun pa si Lord sa center ng family na yun. Yun ang kinalakihan ko na environment. So, nanay ko, tatay ko, nagsaserve sila sa church. So, ako naman, alam ko yung Bible, dami kong memory verse noon, kabisado ko lahat. Alam ko yung story nila David, alam ko yung kala Abraham, Moses. Dami ko lang alam.
So, titignan nyo, what could go wrong, di ba? Parang, anong mali dito? So, ako nun, tinignan ko, ganun, okay, kilala ko si Lord, nasa akin yung Word of God. Bata pa lang ako nun, no? Tapos yun, syempre, lumalaki. Kailangan mag-adjust sa environment, di ba? Kasi, di ba, lilipat eh. So, yun, nag-aral na ako. Dumating ang elementary. So, doon na testing ako. Ulitin ko ulit, yung environment na kinalakihan ko, walang nagbumura. Lahat may respect. Tinuruan ako ng manners noon. So, sa akin naman si Lord nun, may relationship ako, bata pa lang ako kay Lord. Pero iniisip ko, nang elementary ako, nakita ko yung mundo. So, bakit ganun? Nawalan ako ng kaibigan nun. Kasi pag nakikita nila ako, ay, santo to. Layuan natin yan. Mukhang nakaganon yan, naglakad. Nakaluhod yun. Di ba, ganun tingin sa inyo pag nasa school kayo, pag nagbabasa kayong Bible, baduy. Ganun sila tumingin eh. Iniisip nila yung Bible. Pag, yan, nagbabasa ng Bible yan, corny yan. Alis tayo dyan. Bawal magmura. So, yun. At least hindi ako nalilista sa, tama, very good. Sayang din yung 5 piso eh, no? So, ganun yung buhay ko noon, di ba? Pero, malungkot ako. Kasi nga mag-isa lang ako. Pag nasa school ako, alam niyo yung pakiramdam na nilalayuan ka ng tao. So, yan, ako, nawala yung confidence ko. Na-shatter lahat. Sa lahat, parang, yung dating ako, di ko na nakilala. Sino ba talaga ako? Naligaw ako dun. Kasi nga, yung mundo, elementary pa lang yun, mumurahan, duduraan, private school, nagduduraan. So yun, hanggang yun, nabully rin ako maraming beses. Sinong di pa nabubully dito? Swerte nyo. So yun, naranasan ko mabully. Masakit sa akin yun. So sabi ko, yung faith ko na challenge. Grabe na challenge. So, bakit ko nga ba ginagawa to? Hanggang naisip ko na yun, bakit nga ba ako nagbabasa ng Bible? Baduy lang pala ako sa paningin ng mga kaklase ko, hindi ako cool. Nalulungkot ako. Sabi ko, nakakalungkot naman yun, hindi pala ako cool. Okay, hindi ako belong. Pero yan, parang pakiramdam ko nun, walang lugar para sa akin. Wala akong pwesto para dito. Mag-isa lang ako. Tapos yun, parang nalungkot ako. Tinatanong ko si Lord, bakit ganito Lord? Ginagawa ko naman yung gusto mo. Ginagawa ko naman eh. Pray naman ako. Tapos ganun. Nag-share naman ako ng word mo, ng gospel mo. Pinapractice ko naman, di naman ako nangungopia ng panahon na yun. Diba? Kasi titignan sa'yo, baduy ka eh. Di mo alam yung bagong music. Ako, di ko alam yung mga bago nun eh. Di ako updated. Ako lagi yung nahuhuli sa ganun. Di ko alam yung trending. Diba? Ang alam ko lang yung Word of God. So, tapos na-realize ko, baka nga mas masaya sa mundo. Baka mas masaya yung material world. So, ano yung material world na tinutukoy ko doon? Yung cellphone. Ako kasi wala akong cellphone nun. Dipindot ng cellphone ko ng Cherry Mobile. Grabe, Tetris lang nilalaro ko sila, nagma-Minecraft. So, nalungkot ako nun, di ba? Sabi ko, gano'n, bakit ganito? Akala ko ba prosperous ako, Lord? Di ba sabi kanina? Akala ko ba, lahat to darating, nagpa-pray ako, di mo rin ako pinakikinggan. Parang gano'n, naisip ko rin yun. Pero, since nakikipag-usap po kay Lord, since may relationship ako kay Lord, kahit pa paano, di ba? Di na lumala ng sobra. Pero since nga naranasan kong mabully, ako rin, para maging belong ako, para hindi na ako nag-iisa, sabi ko, gayahin ko na lang sila para astig din ako, di ba? So, pumasok ako sa school, binago ko yung ugali ko. Nagmura ako. Maandar ng biglang ganun. So, nagulat sila, ay, astig ka pala, pre. Di ka na santo? O di na daw ako santo, grabe. So yun, feeling ko, tropa ko sila,
Pero feeling ko lang yan. Pakiramdam ko lang yan. Pakiramdam ko, belong ako, may tropa ako, grabe, boss tawag sa akin. Diba, cool pag gano'n, boss eh, no? Boss pero ganito maglakad eh, no? So, gano'n kasi ako nandiyan. Yun lang, di ba? Akala ko, sa panahon na yon, belong na ako. Pero hindi. Na-realize ko, parang may emptiness dito. Parang may kulang. Sabi ko, ano kaya yung kulang na yun? Baka kailangan mandaya din ako kahit alam ko na yung sagot. Baka kailangan bigyan ko silang kodigo. Baka kailangan mag-distribute akong answer ng supplier. Baka kailangan sipain ko yung table ng teacher ko. Diba, ganun kasi sa mundo eh. Parang nakakalungkot, di ba? Yun yung naramdaman ko nun. Tapos yun nga, baka maging cool ako. Tinanong ko mangupit. Magkano kaya? Bigyan ni Lord ng 100 points sa heaven, makahula. Magkano? Hula kayo. 100. Malapit na. 150. Uy, 150 daw. 132. Wow, 132. Malapit na. Paano naman sa iba? Hula kayo, kahit ano lang. 130. 130. Higher, lower. Natin na lang, no? Alam niyo kung magkano? I-reveal ko na ba? Reveal ko na? Piso. So, inisip ko, bakit piso? Binalik ko din yun. Nang kunuha ko, binalik ko rin. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ako to eh. Hindi ganito yung tinuro sa akin ni Lord. Hindi ako tinuruan na maging ganito. Diba? Na magkuhupit lang ako. Hindi ko kailangan na ganun eh. Na-realize ko yan. Kinausap ako ni Lord. Through what? His word. Naalala ko yung verse, diba? Nagsaserve na kasi ako kay Lord ng panahon na yun. Salt and light ako noon. Yun ang naalala ko. Para ba pag salt and light? Maging ilaw ka. Ano ba yung ginagawa ng ilaw pag madilim? Lumiwanag, di ba? Pag walang ilaw, oh, logic. Tapos yan. Okay. Para naman pag salt, di ba pa yung ano yun? Kunwari, nagluto ko yung adobo, may asin yun, di ba? Ngayon, napapreserve siya, di ba? Ibig sabihin, tumatagal yung buhay ng pagkain. So parang ganun. Nalala ko, salt and light pala ako, no? Tapos sabi kanina din, sa Romans na yan, do not conform to the pattern of this world. Pinipreach ng tatay ko yan, pero ako, parang wala lang sa akin. Okay, kabisado ko naman yung verses, so what? Pero nung panahon na yon, sabi sa akin ni Lord, do not conform, di mo kailangan maging cool. Di mo sila kailangan gayahin. Kasi nga, di ba? Hindi yun yung plano ni Lord sa'yo. Bakit ka mangungupit? So, nang naisip ko yun, binalik ko, sabi ko, hindi ko kaya. Thank you, Lord. Kasi isipin nyo kung, di ba? Kung tinuloy ko yun, ano na siguro ako ngayon? Nangungupit lang ba? Baka magnanakaw na ako dyan sa kanto. Baka wala ako dito, baka nasa kulungan na ako, or nasaan man. Di natin alam. So, sinunod ko yung plano ni Lord. Sabi ko, Lord, kahit piso lang, hindi ko ako rin. Binalik ko. Tulog tatay ko nun eh. Naghihilik siya. So, ako nakatayo lang ako rin. Nalungkot ako, hindi ko tinuloy. Diba? So, yun yung merong ba yan? Ililito ako eh. So, yun yung kahalagahan ng, meron tayong guide, which is the Bible. Tapos yun, unti-unti na yun. Hindi na ako nandudura ng classmate ko. Hindi na ako gumaganon. Kasi nandudura ako dati, may plema pa eh. Kabakadiri. Oy, Axel, di ko sinasadya yung nakaraan. Yun. Yan. So, yun, ganun ako dati. Baka diri. So, kasi ganun yung ginagawa dati para maging cool eh. Pero hindi naman. Sabi ni Lord, wag na yan. No. Parang ganun. May manang pumapara sa'yo. So, yun. Nakita ko, unti-unti, na-transform ulit ako. Binalik ako ni Lord. Kasi nga nawawala ako nun eh. Struggle ako, sino ba ako? Ano bang silbi ko sa mundo? Parang worthless ako ng panahon na yun.
Tapos kinusap ako ni Lord through the Bible. Bible, So, yan. Nabago pa rin yung buhay ko. Kasi kung wala yung Bible sa akin nun, kung di ko alam yun, kung di ako pinagpa-pray ng magulang ko, naging diretsyong bully lang ako siguro, kaya kunwari siga-sigaan. Pero hindi, binago ako ni Lord. Binalik niya ako sa kung sino ako. Dito ka anak, mag-serve ka. Kasi pag tayo, tumanggap tayo kay Lord, ayaw niya na naalis tayo. Kasi kay Lord, it's all or nothing. Ibibigay mo ng buong-buo yung puso mo, yung isip mo, lahat ng pagkatao mo, ibibigay mo sa Kanya, isusuko mo yun. Yun yung naranasan ko nun. Sinuho ko na Kasi nahatak ako ni Lord. Yung embrace, yung pag-embrace niya sa'yo, yung pagyakap niya sa'yo, iba yun Yung mundo, akala mo binibigyan ka, pleasure. Diba? Yun lang binibigay Pero si Lord, yung binibigay niya sa atin. Iba yung pagmamahal niya. Kompleto. Sa mundo, kulang Kaya nga magnanakaw na magnanakaw, mandadaya lang na magdadaya. Mangungupit na mangungupit. Magsisinungaling na magsisinungaling. Yun yung sa mundo. Kasi patuloy na doon tayo. Diba? Paulit-ulit ginagawa kasi. Diba parang masaya? Happy kayo doon. Parang ako rin, inaramdaman ko, happy ako. Pero hindi ako nakontento kasi. Pero yung kay Lord, yung yakap niya, yung pag-usap niya sa'yo sa Bible, may nagmamahal pala sa akin. Hindi ko kailangan na mahalin ako ng tao. Si Lord lang sapat na. Kasi pag si Lord magmahal iba, Jesus mapagmahal. Diba? Next time, pag nagagalit kayo, sabihin niyo, Lord Jesus, mapagmahal. Diba? So yun, meron ng transformation. Diba? Naging guide. Tapos, merong key. Ano yung key na binigay? Yung wisdom. Yun yung naalala kong verse nung panahon na yun. Na-transform ako nun. Sa simpleng verse lang na yun, di ako nakapangupit. Sa simpleng verse na yun, di na ako nandura. Diba? Di na ako ng bully. Bumalik ako sa pagkatao ko nun na maayos. Binalik ako ni Lord sa daanan ko. Sabi ko, ano naman ngayon kung di ako tanggap ng mundo? Ano naman kung wala akong bagong cellphone? Ano naman kung lumang yung sapatos ko? Ano naman kung di ako kasing pogi ng iba? Ano naman kung, di ba? So yun, standard ng mundo yun. Kay Lord, tanggap ka niya kung sino ka. Di mo kailangan maging artista. Di mo kailangan maging Elon Musk na milyonaryo. Kay Lord, anong kailangan lang? Tanggapin mo siya. May salvation pa kayo. Hindi pa nabutas yung bangka nyo. Diba? Kay Lord kasi may solusyon. Sa tao, wala lang Diba? So, yun yung nangyari dun. Ayun. Grabe, diba? Tapos yun, nakabalik ako kay Lord, nag-serve ulit ako sa church. Dinevote ko ulit yung oras ko sa Kanya. Nagbasa na uli ako ng Bible kasi sabi ko, tanggap mo naman ako, Lord Kung baduy ako sa kanila, mahal mo ako Babasahin ko yung word mo kasi gusto ko yan Gusto kitang makasama. So bakit ko ito sinasabi? Baka sinasabi nyo, delusional na lang ako kasi babasa lang ako ng libro. Hindi. I challenge you today, read the Bible. Makikita nyo yung transformation. Kung dati wala kayong direction, di mo alam kung sino ka, tinatapak-tapakan ka lang, di ba? Sinusuntok-suntok ka lang, dinuduraan ka lang. Kung dati ganun ka, itataas ka ni Lord. Tanggapin mo lang siya. Kilalanin mo siya. Today, mag-aaral tayo magdidivo. Kilalanin natin si Lord. Ano ba yung plano ni Lord sa akin?
So, grabe. So, yun. Ito yung naalala ko naman ngayon. Nung panahon na nakabalik ako kay Lord, ito yung binigay niya sa akin. You did not choose me, but I chose you. Hindi pala ako ang pumili kay Lord. Akala ko, decision ko yun. Hindi. Ako pala yung pinili niya. Ikaw, kayo yung pinili niya. We are the chosen generation. We serve the Lord together. So yun. Nirealize ko, ako yung dwelling place ni Lord eh. Nasa akin yung living word. Nabubuhay si Lord pala sa akin. Grabe, di ba? Yun pala si Lord. Yun pala yung power. Yun pala yung transformation na hindi mo makukuha sa mundo. Amen? Kasi nga, di ba, kasabi sa kanta kanina, your love has found us. Tayo bang naghanap sa Kanya? Tayo hinanap niya. Naliligaw ka lang. Nandun ka sa gilid. Nagda-drugs ka dati. Ngayon, nililift ka ni Lord. Tinatawag ka niya. Itigil mo na yan. Ba parang ganun. Grabe. So yan. Grabe. Yan yung tumatak sa akin. Ngayon, paano ko nakuha yan? Binuklat ko ba lahat? Hindi. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ano message mo sa akin ngayon? Yun yung lumabas. Saktong-sakto. Coincidence? I don't think so. Hindi. Pinlano ni Lord yan. And kung gusto mo lakaran yung plano ni Lord, anong gagawin natin? The Bible, di ba? We read it. Babasahin natin. Doon mo makikita na Bible, ay, ano yung una? Guide. Tapos, key. Anong nangyayari pag may key tayo? Natatransform tayo. Tapos, medium. Diba? Grabe, may meme pa, no? Neuron activation. Sabihin, pag nababasa kayo yung Bible, tumatalino rin pala kayo, no? Big brain. Grabe. So, yun, next tayo. So, yun. Ayun. So, ganyan po yung Devo. Napakaiksi lang, di ba? Pero malakas yung effect niya sa'yo. Alagyan mo lang yung scripture. Yun yung mababasa yung verse. Tapos yung message na nandun din, kahit isang ganun lang, be teachable lang. Diba? Tapos application nyo, be humble lang. Tapos yung prayer nyo, syempre. Ano yung ilalagay nyo sa prayer? Yun yung, depende na sa'yo yun. Yun yung pangungusap ni Lord sa'yo, kung paano ang gusto nyong prayer. So, yun gano'n lang po kasimple ng pagdidivo. Scripture, message. Ano yung message? Message ni Lord, para kanino? Sa katabi mo? Para sa atin lahat. Tsaka para sa iyo. Yun, application. Kung paano mo gagawin yung commandment ni Lord? Anong gagawin natin dyan, di ba? So, yun na yun. Tinan mo nga, eksi lang, di ba? Pero pag naalala nyo yan, nasa puso na yan, ay, be humble pala. Be teachable. Sige, papaturo ako. Hindi ako magmamarunong. Di ba, ganun? And yun, yung prayer nyo. Lord, I want to know your plans for me. Yung plano ni Lord. So, yun po. So, yun. Siguro, this time, gusto ko muna yung ipag-pray din yung youth. Kasi, okay lang, mag-pray ko kayo? So, yun. Pero natuto ba kayo ngayon? Okay naman? Okay, bago mag-pray, ano yung ulit yung una? Ulit-ulit, ha? 100 points sa langit. Oh, di ba? So, yun. Let's pray. So, yun. Kaya tayo. So, yun. Pa-pray tayo ngayon, ha? Lord, I thank you, Lord, sa oras na ito na may mga visitors pa kami, Lord, from Bulacan and Taytay, Lord. Salamat, Lord, sa mga youth at Lord, na gusto ka nilang makilala, Lord. Lord, nilalapit namin na sila sa'yo, Lord. I pray, Lord, na alam ko, Lord, na uhaw sila, Lord, na makilala ka. I pray, Lord, na i-reveal niyo sa kanila yung plano mo, Lord, yung perfect will mo, Lord, in the name of Jesus. Na, Lord, makita ka nila, Lord, and malaman nila kung ano sila, na maging salt sila and light sa mundong ito, Lord. Dahil alam ko, Lord, lahat sila, Lord, tinawag mo para mag-serve sa'yo, Lord. And I pray, Lord, na makapagpatuloy sila, Lord, doon. And Lord, pag nagsastruggle sila, Lord, sa mga bagay, mahirap bitawan, Lord,
yung mga bagay sa mundo. Pero Lord, dahil kasama mo sila, Lord, at sasamahan mo sila palagi, Lord, ma-overcome nila lahat yun, Lord. Thank you, Lord, sa buhay nila. And thank you rin, Lord, sa oras nito, Lord, na mas nakikilala ka namin. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Next week uli Pero di na ako mag-speak. Bye. Ikaw na mag-ano. Ikaw na magsabi na kainan na tapos. Okay. Okay. Ayun. Pwede na po tayo maupo. Yay! Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Yuri. Yay! Ayan. Ang dami po nating natutunan. Opo. Amen. Yung Devo, yung nakita nyo kanina, ayun. So, mamaya, yung mga youth na magsistay, after ng service, yung mismong service, tuturo natin yon. Sino gusto matuto mag-Devo? Amen. Ang Devo, para mag-level up. Sino gusto mag-level up dito kay Lord? Yung kahit piso hindi mo kayang itago sa parents mo. Hindi mo kayang magmura, hindi mo na kayang Sino gusto magbago dito 100%? Yun. So ayan po, pwede na po tayo kumain. Mamaya yung Devo, pag gabi na, yun nga lang. Okay, and yung mga gusto umuwi na, magpaalam lang kayo. And pwede po tayo mag-groupings, pwede, wala daw uwi. Sige, wala uuwi. Alright, let's go, wala uuwi. Ayan, let's just eat. Yung mga gutom na, ayan na, here's the food for you. Sino yung, habang kumakain, wala kayong tanong about sa shinare ni Pastor Yuri? Wala kayong tanong? Groupings na lang? Okay.